O mga kababayan, alam nyo ba na kabilin-bilinan ng gobyerno ngagba na wag nyo daw isabotahe yung bigas niyang tag-20? Na posible na kayong makakasuhan mga kababayan sa pagkakalat ng fake news tungkol daw sa bigas na 20 ng ating presidente. Pero subalit datapwat. Ano ba ito? Ang mga mainstream media mga kababayan mismo ang pumuna sa 20 bigas ng ating Pangulo. Unang-una mga kababayan ha, o GMA News. Pinakita mga kababayan ang itsura na bigas sa tag-20 para ng brown rice mga kababayan. Dilaw na dilaw katulad ng mga dilawan. GMA po ang nag-post niyan mga kababayan ha. Iba po ang ipinakita mga kababayan doon sa press release nila sa media na kung saan tinikman pa ng Department of Agriculture Secretary mga kababayan yung sinaing nilang bigas. Napaganyan-ganyan pa siya mga kababayan. Wow! Ganyan. Pero nung tinanong ng news anchor mga kababayan, ang kanyang reporter na nandoon mismo at tumikim din sa sinaing na kanin mga kababayan sa bigas na tag-20, ay natawa ito. Para talaga siyang kiniliti ng 5 buhaya mga kababayan. Dahil ang bigas daw na natikman niya ay amoy bodega. Ano ba? Di bali na daw bumili ng tag 45 mga kababayan. Mag-i-enjoy pa kaysa doon daw sa 20 na amoy bodega. Panoorin nyo po ha. Mga reporter na po yan mga kababayan ha. O manda kayo kay ngagba. Panoorin nyo po. Tawang-tawa to si... So 20 pesos Alex, pwede na. Ayun o. Basta ayos yan Alex. Pwede nang pagtiyagaan. Alex, umapila rin itong si Secretary Laurel sa publiko. Eto, siya mga kababayan, pinagtawanan niya ang bigas na tag-20. Umanda ka kay BBM. Na huwag isabotahe itong ilulunsad na 20 pesos per kilo na rice. Huwag mong isabotahe. Sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news, partikular sa social media. Dahil fake news daw mga kababayan ang pinapatungkulan nila mga kababayan. Wow, pinapatungkulan. Nahawa tuloy tayo kay Claire Castro. Dahil sinabi ni VP Sara na hindi nakakain ng tao. Yung 20 bigas. Kinain, ng DA Secretary. At natikman rin ng mga kababayan, reporter. Itong video na nakikita natin, tinikman niya nung kinatisin mo ba to, Vic? Anong lasa? Mga kababayan, tingnan nyo. Partida pa yan mga kababayan ha. Pinili pa siguro nila yung mga mapuputi dahil dito sa GMA mga kababayan ang GMA nag-post bigas sa tag-20. Ang didilaw na mga kababayan, malapit na mag-brown rice. Pinili pa siguro nila yan ha. Partida pa yan ha. Mukhang maganda pa yung itsura. Kaya tinanong ng anchor mga kababayan, anong lasa? O reporter, di ba nakatikim ka? Anong pasya mo? Anong pasya mo? Alex, nasaing. Natawa mga kababayan. Halatadong amoy na ito ay na-stack na ng matagal. Na-stack na ng matagal sa bodega. Medyo pwede namang kainin. Pwede namang kainin, pwede rin hindi. Grabe. Ganyan kaliit ang tingin nyo sa sambayan ng Pilipino. Pinapakain nyo ng bigas na amoy bodega. At pasintabi na po mga kababayan ha. Kaya po hindi po magandang kainin yang mga bigas na yan binibenta nila mga kababayan na na-stack na matagal sa bodega. Alam nyo bakit nagkakaamoy yan? Dahil aside ba kababayan na magkakaamoy talaga ang bigas kapag ma-stack na matagal. Dahil karamihan sa mga malalaking bodega mga kababayan, pinamumugaran yan ng peste, daga, ipis, at minsan pa nga mga kababayan, pasintabi po sa inyo. Alam namin yan dahil palagi namin yung nakikita yung mga bigasan mga kababayan sa mga bodega. Yung amoy mga kababayan ng bigas na ganyan, minsan nanggaling yan sa ihi ng daga. Naiihian na po yan mga kababayan kaya bumabaho. Aside sa bumabaho talaga kapag matagalan na. Pero yung iba mga kababayan, di ba? Kinakain niya ng daga yung ilan mga kababayan doon naglalaro, doon na sila tumitira sa bodega ng bigas dahil libre pagkain. Umiihi at dumudumi ang mga daga mga kababayan dyan sa sako-sako ng bigas. Kaya bumabaho yung ilan. Ang baho niyan mga kababayan. So, yan ang ibinibenta nila pinapakain sa mga mahihirap.
Kung ako mahirap niyan mga kababayan, di baling magbayad ako ng mahal. Yan na nga lang ang kasiyahan namin makakain ng magandang bigas. Kukunin nyo pa sa amin yan? Kaya lang, kung medyo masailan ka ng konti, May amoy. baka pagtyagaan mo, Alex, yung halagang 45 pesos. Oh, mas magandang pagtyagaan na lang ang 45 pesos. Ay, ganun. Medyo, ni Secretary yun. Hindi mo mawawala yung amoy, Alex. Hindi mawawala ang amoy. Oh. Kasi talaga aminado naman sila, stock na ito, 6 months pataas yung... Oh, mga kababayan, oh. Isipin nyo na lang, ha? 6 months pataas na yan. Diyan sa kanilang bodega. Hindi natin alam, mga kababayan, ilang buwan pa yan bago yan in-import galing sa labas. Malamang taon na yan, overall. Stock na yan, 370,000 metric tons yan. Wow, wow, oh! Pag ganyan-ganyan pa, mga kababayan, oh. Ang plastic, 170,000 metric tons yan, Alex. Buti naman, nagsasabi ng totoo itong reporter na ito. Binili pa last year. May itim pa, mga kababayan, oh. Oh, may itim. Ano yan? Baka bukbuk yan. Binili pa last year. Alam mo naman, kapag ka ang bigas, dahil kami, particular kami, laki kami sa bukid, pag tumagal ang bigas ng mga 6 na buwan, yan, mga kababayan, lampas pa yan 6 na buwan. Dahil sa kanilang bodega, 6 months na nga eh. Hindi pa kasali nung andun pa yan sa barko. At andun pa yan sa talagang Vietnam, mga kababayan, na pinag-angkatan. hugasan mo ng 4 na beses o 5 beses. Oo, para mawala ang O hugasan. O di ba kaya, bumili ka na lang ng medyo mahal. Eh, Vic, Oo, kanina. pero pwede naman siyang kainin kasi pag tinikman mo naman, okay naman eh. Kasasabi mo nga lang nga mabaho. Oo. Pero, Vic, May amoy. kanina, pa-fist bump pa siya, oh. Pa ganun-ganun pa si Secretary. Ano ibig sabihin nun? Ganun niya. Ayos. Ang sarap, ang talap-talap. Oo. Natawa na naman, mga kababayan. Ayun, oh. Basta ayos yan, Alex. Basta ayos. Wag mong isabotahe, ha. Kasasabi mo nga lang kanina sa umpisa, wag isabotahe. Baka ikaw ang masampulan ng mga ngagba niyan. Yan. Ayun. Pwede nang mapagtsagaan. Kaya nga sabi ni BP Sara hindi pantao daw, mga kababayan. Kawawa po ating kababayan, no? Bakit hindi nila bigyan ng premium rice, mga kababayan? Anyway, subsidized naman yan eh. Yun pang mga malapit ng ma-reject. Lampas 6 months na sa bodega nila na ano. Mabaho na. Siguro, kinain nila yung kanin na walang ulam. Dapat lagyan nila ng ulam. Walang ulam! Naghanap nga kami ng ulam kanina eh. Siguro, Alex, maganda dyan. Pag iyan ang isinaing mo, kainin mo ng mainit. Mainit, oh. Ganyan ba, oh. Bakit? Dahil kapag lalamig daw, mga kababayan, siguro lalong babaho. Ay, nako. May mga kondisyones pa lang, ano, ha? Oh, dapat mainit. Bago mo kainin to. O di ba kaya ilugaw mo na lang, tapos gawin mong arroz caldo para hindi mo maano ang amoy? Bigas ng NFA. Oh, hindi pa siya natatapos sa kanyang tawa talaga, mga kababayan. Ang tawa to si Pero okay na rin pa sa halagang 20 pesos. Hindi yan okay. Bigas yan eh. Rice is life, mga kababayan. Mahirap tayo, maraming mahirap, mga kababayan, na kahit naghihirap, hindi kakain ng NFA. Dahil yan nga, amoy bodega. 20 pesos, Alex. Pwede na. Nako. Sige, baka hindi natin alam kung anong reaksyon sa ating mga kababayan yan kapag yan ay nai-roll out na ng ating pamilya. Na-roll out na nga. Sa halip na babango si BBM, mga kababayan, lalong babaho. Namigay ng mabahong bigas, amoy bodega, Ang reporter mismo ang nagsabi, mga kababayan. BBM, kasuhan niya yan. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo na amoy bodega ang bigas Maraming niyo. salamat. Saing naman. Maraming salamat, ha, sa pagsabi mo ng totoo. Ang ng murang bigas, Murang bigas. mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang kumain. Para Kumain. patunayan Di ba para daw pagkain ng baboy, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte? hindi para sa hayop, kundi para sa tao. Kunin natin ang live Para sa hayop. Ay, nako. report ni Vic Suminta. Vic, ikaw ba yung nakatikim rin? Si Vic pala yan, mga kababayan. Ito yung umpisa ng kanilang reporting. Hindi pa siya masyadong natawa dyan, mga kababayan. Pero hindi rin napigilan later on. Medyo lang. Medyo lang. Para patunayan na Medyo lang.
for human consumptions. Itong nakatakdang 20 pesos na kada kilo ng bigas na ibebenta ng Department of Agriculture. Tinikman nila mga kababayan, i-forward na lang natin ito ha. Ang taba rin mga kababayan, para si Argenieto na mga kababayan sa taba. Sell, we can still launch without Proud na proud sila mga kababayan sa bigas na Hoy, pinili pa nila yung mapuputi mga kababayan How much more kung ito nang talagang binibenta nila sa actual ha, na ipinost mismo ng GMA na ang dilaw na mga kababayan para ng brown rice. Ano na kayang amoy niyan? Diyos ko. Pero suggest namin sa inyo, BBM ha, huwag nyo namang baratin ang mga tao. Hindi kayo sa mahirap yan. Kakain na lang yan ng amoy bodega na bigas. Anyway, binayaran nyo naman yan wala kaming problema dahil sa mga mahirap na yan na napupunta. Huwag naman yung mga lumang bigas na more than 6 months na sa bodega, baka naihian na yan ng daga. Bilhan mo ng Jasmine. At least, makakatikim ng mas masarap itong ating mga kababayan mahihirap. Jasmine rice, yung mga premium rice. Yan ang advice namin sa iyo, BBM. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ikaw na lang ang kumain yan. Matutuwa kami dyan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.